Sa isang silid na imbakan ng mga kayamanan ng Yao family ay dinala ng Lord si Jiang Ting para ipakita ang mga kayaman at cultivation resources. Mungkahi ng Lord na ang mga kayamanan na nakikita en ating bida ay pamana pa ng kanilang mga ninuno daang taon ang nakalipas. At sa sandaling makakapag-refine ng ating bida ng blood essence para sa kanila ay ang mga heavenly treasure, sword at sibat ay mapapasa kanya. Habang pumipili ng kayamanan si Jiang Ting ay may masama naman na iniisip ang Lord na kunin lang ng ating bida ang lahat ng gusto nito pero sa sandaling makuha na niya ang mga blood essence ay babawiin din niya ang mga kayamanan sa ating bida. Naisip ng ating bida na kaya pala pinapahalagahan ng Panlong Mansion ang Yao family dahil sa mga kayaman ngunit ang nais na kayaman ng ating bida ay wala sa kanyang nakikita. Napagtanto ng ating bida na para lumakas siya ng mabilis ay ang kailangan niya ay ang mga beast core. Maya-maya pa ay nakakita si Jiang Ting ng isang lalagyan na puno ng beast core. Habang nakatitig sa mga beast core ay naisip ni Jiang Ting na ang mga ito ay nagmula sa mga 8-star demonic beast. At ang mga ito ay hindi mas mahina sa Skyroar Lion. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang mga Tagayaw family ay mga walang alam. Tinanong ng Lord ang ating bida kung ang gusto nito ay ang mga beast core. Naisip ng Lord na ang Yao family ay nanghahunting na ng mga halimaw ng napakatagal kaya ang mga core na iyon ay walang silbi sa kanila. Sumagot ang ating bida sa Lord na ang mga core na ito ay sangkap para makagawa ng blood essence. Kaya humiling ang ating bida sa Lord na kung pwede siyang bigyan ng mga ito ng libre. Sumagot ang Lord na ibibigay nito ang mga kahilingan ng ating bida. Sinabi pa ng Lord na inaasahan niya na magtutulungan pa sila sa hinaharap. Sumagot ang ating bida na napakabait ng Lord kaya pwede siya nitong puntahan kahit kailan ng Lord gusto. Ngumiti ang ating bida habang iniisip na ang Yao family ay isang perpektong lugar para tagwan ang mga taga-Panlong Mansion bukod pa doon ay napakaraming cultivation resources dito. Kaya mananatili siya sa lugar na ito hanggang sa dumating ang araw na makaganti siya sa Panlong Mansion. Sa isang kakahuyan nag-usap ang dalawa na ayon kay Leang na kapag nagtagal sila na nananatili sa tahanan ng Yao family ay natatakot siya na baka napapalibutan na ng mga tauhan ng Panlong Mansion ang buong isla. Habang nag-e-absorb ng madaming beast core ang ating bida sinabi nito kay Leang na oras ng harapin ang mga taga-Panlong Mansion. Ngumiti si Leang at sinabing nagagawa ng ating bida na maabsorb ang maraming spiritual force ng direkta sa katawan nito. Pahabol pa na hindi na siya nasusurpresa sa mga ganitong kaganapan. Ang ating bida naman ay patuloy lang sa pag-absorb sa mga core. Sinabi ni Leang nang gumawa siya ng kopya ng susi ng silid ng kayamanan. At ang Lord ng Yao family ay magkakaroon ng kasawian sa paglaban sa ating bida. Salaysay ni Jiang Ting na tinakot ng husto ng Lord si Liungunan kaya hindi niya hahayaan na makinabang ang Lord sa kanya. Ayon sa ating bida na walang sino man ang nakakaalam ang eksaksong kinalalagyan ng Panlong Mansion kaya hahayaan nila na madiskobre sila ng mga kawal ng Panlong Mansion sa lugar na ito. Salaysay pa ng ating bida na ayon kay Yao Yuan ang mga taong lumilipad ng Panlong Mansion ay nagtataglay ng Black Token. Ayon pa sa natatandaan ng ating bida na ang token na iyon ay may teleportation effect. Na marahil ay ang magiging susi nila para makapunta sa Panlong Mansion. Habang naglalakad sinabi ng ating bida na hindi na siya makapaghintay nakakakita ng lumilipad na kawal at para masubukan na niya kung gaano na siya kalakas. Mungkahi ni Jiang Ting kay Leang na magpahinga na lang ngayong gabi dahil marami na itong naitulong sa kanya. Kaya manood na lang ito. Nagtungo ang dalawa sa isang bangin. Sumigaw ang lumilipad na kawal at ayon sa kanya na may nakita siya. Sinabi ng isang kawal na hindi siya sigurado kung si Jiang Ting ang taong iyon. Nagsalita ang isa na wala silang pakialam kaya sumunod na lang sila sa patakaran na patayin ang makita sa ganitong lugar. Nagsalita ang isang lumilipad na kawal na sino ang mga ito para lumabas ng ganitong oras ng gabi at sinuwi nila ang kautusan ng Panlong Mansion kaya mamamatay sila. Agad sumugod ang mga ito gamit ang kanilang sibat. Nakailag ng mabilis si Jiang Ting at naglabas ng kanyang lightning sword sa kamay. Inatake agad ng ating bida ang mga kawal ng napakabilis kaya di na nakapag-react ang mga ito at tulugyang naputulan ng kanilang mga ulo. Sinabi ng ating bida sa pinuno ng kawal na isang grupo ang mga ito ng mga daga. Dagdag pa ni Jiang Ting na ang mga ito ay palaging gumagamit ng mga tokens.
Naisip ng kawal na ang estilo ng pakikipaglaban ng taong ito ay kapariho ng kay Jiang Ting. Kaya napagtanto na ang kalaban niya ngayon ay si Jiang Ting. Lumipad ng mataas ang kawal kaya sinabihan ito ng ating bida na kapag hindi umatake ang ibon na ito ay wala itong pag-asa na manalo sa kanya. Naglabas ang lumilipad na kawal ng isang dilaw na bagay na sa gitna nito ay may Black Evil Fulo. Habang sinabi sa ating bida na sino ito para patayin ang kanyang mga kasamahan na taga Panlong Mansion. Inilabas ng kawal ang kanyang blood vein na isang galit na lubo. Ipinakain ng kawal ang Black Token sa kanyang blood vein na lubo. Napaisip ang ating bida na marami na siyang nakita na gumamit ng Black Evil Fulo at iba-iba ang paraan ng mga paggamit ng mga ito pero ang kawal na lumilipad ay kakaiba sapagkat naglalabas ito ng higit na kapangyarihan. Matapos sumanib ng Black Evil Fulo sa blood vein ay nagbago ang anyo nito at naging isang dragon. Ang dragon ay tinatawag na the world-dominating Black Dragon. Nagulat ang dalawa sapagkat ang bloodline ng kawal ay nag-transform bilang dragon. Ayon kay Leang na ang pinakamalakas na bloodline ay ang Dragon Bloodline. Napagtanto niya na ang mga tao sa Panlong Mansion ay kayang baguhin ang kanilang bloodline sa pamamagitan lang ng isang token. Tumawa ang kawal habang sinasabi na walang sinoman ang hindi susunod sa bloodline ng Black Dragon kaya mamatay na ang mga ito. Hindi naman nagpahuli ang ating bida at ini-activate niya ang kanyang dragon transformation. Agad na naglaban ang dalawang dragon. Sinabihan ng kawal ang ating bida nang walang alam. Dahil makikitang natatalo ng Black Dragon ang dragon ng ating bida. Tumawa ang kawal habang sinasabi sa ating bida na kukunin ng Panlong Mansion ang bloodline nito. Ngumiti lang ang ating bida at sinabing siya ay kabilang sa lahi ng pamilya ng mga Ancient Dragon. Kaya mas lumakas ang dragon ng ating bida at natalo ng walang kahirap-hirap ang Black Dragon ng kawal. Kasunod na inatake ng Dragon Blood Vein ng ating bida ang kawal kaya namatay na lang ito habang sumisigaw sa sakit. Matapos mavisak ang Black Dragon bumagsak sa kamay ni Jiang Ting ang Black Token na ginamit ng kalaban. Sinabi ng ating bida na nanatiling buo ang Black Token kahit nagkaroon ng ganong kalakas na impact. Sumagot ni Leang na baka gawa sa Ice Silk ang token na iyon. Maya-maya pa ay ang Black Token na naging isang Ice Silk at tama ang hinala ni Leang. Ngumiti si Leang at pinaliwanag na ang bagay na iyon ay magagawa lang sa napakalamig na temperature. Kaya natatakot siya na baka ang Yao family ay may kinalaman sa bagay na iyon. Mungkahi pa nito sa ating bida na nasa tamang lugar ito para alamin ang tungkol sa Black Token o ang tinatawag na Black Evil Fulo. Sinabi ni Jiang Ting na oras na para kausapin ang Lord at itanong ang pinagmulan ng Black Token. Sa isang banda sa Panlong Mansion makikita ang mga kawal na nakaluhod dahil nabigo silang dalahin si Jiang Ting at naiwala pa nila ang Black Token. Sinabi ng manager na kailangang maparusahan ang mga ito dahil sa mga kapalpakang nagawa at sinabi pa na hindi kailangan ng Panlong Mansion ang mga mahihina. Pinalabas ng manager ang kanyang lilang paro-paro habang ang mga kawal ay humihiling na wag silang patayin. Nagsalita ang manager na natatakot siya na baka dumating ang araw na kalabanin sila ni Jiang Ting at matalo ang Panlong Mansion kaya bago pa mangyari ang bagay na yun ay papatayin na niya si Jiang Ting. Matapos dapuan ng mga paro-paro ang ulo ng mga kawal ay agad naging abo ang mga ulo ng mga ito at unti-unting naglalaho ang mga katawan. Inutos ng manager sa lahat ng mga kawal na magsibalik ang mga ito sa Panlong Mansion. At inutusan na kunin ang mga kayamanan ng Yao family. Mungkahi ng manager na siya mismo ang pupunta sa tahanan ng Jiang family. Sa lugar kung nasaan ang lord ng Yao family ay nagtungo ang ating bida. Hinarang si Jiang Ting ng isang kawal at sinabing ang kanilang lord ay hindi tumatanggap ng bisita sa ngayon pero kung magdadala ang ating bida ng blood essence ay papapasukin siya. Habang naglalakad iniisip ng ating bida na kailangan niyang masira ang maraming black tokens habang ang lord ay nasa seclusion. Sa isang banda sinabi ni Liu Munan kay Leang na simula nang siya ay ampunan ng Yao family ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa Ice Silk. Pero sa natatandaan niya may nabanggit si Yao Yuan na isang napakalamig na lugar kung saan may nakalagay na mahalagang kayamanan. Pero ang master lang ng Yao family ang nakakapunta sa likod ng mga bundok. Ayun pa sa babae na nasa seclusion ito ngayon kaya magkakaroon ito ng negosasyon ngayong araw sa Back Mountain. Dumating ang isang kawal at ang ating bida sa pintuan ng Lord.
Nagalit ang Lord sa bantay dahil sinabihan niya ito na bawal siya abalahin dahil nasa isang seclusion siya. Habang napaisip kung ba't nagtungo si Jiang Ting sa ganitong oras, magtanong ang Lord sa ating bida na kung bakit magpunta ito ng personal sa kanya. Sumagot si Jiang Ting na gusto lang niyang dalahin sa Lord ang mga nagawa niyang blood essence. Naisip ng ating bida na may tinatago ang Lord dahil kinabahan ito nang dalahin niya ang blood essence. Tinapat ng Lord ang ating bida na hindi niya ito maaasikaso sa ngayon dahil may mahalaga siyang bisita. Kaya babayaran na lang niya ang ating bida. Natakot ang Lord sa kanyang isip na kapag nalaman ng mga taga Panlong Mansion na may bisita siya na marunong gumawa ng blood essence ay katapusan na niya. Maya-maya pa ay may unti-unting nagbubukas ng lagusan. Nang bumukas ang lagusan ay biglang nagsalita ang lumalabas na tao na tumigil ang dalawa sa kanilang ginagawa. Kinabahan ang Lord dahil dumating na ang kanyang bisita. Habang ang ating bida ay nakilala ang transformation arrays ng Panlong Mansion. Nagsalita ang lalaki na ngayong araw ay kukuliktahin ng Panlong Mansion ang mga produkto kaya bakit ito nagdala ng bisita rito. Banta ng lalaki na kapag hindi nagpaliwanag ang Lord ay siguraduhin niya na magdurusa ang Yao family. Naghingi ng tawad ang Lord dahil ang lalaking kanyang kausap ay kanya lamang malayong kamag-anak at hindi nito alam ang patakaran kaya patawarin niya ito. Lumapit ang lalaki sa ating bida at sinabing parang nagkita na sila. Bumati at humingi ng tawad ang ating bida at sinabing isa lang siyang magsasaka kaya wala siyang pagkakataon na makita ang taong ito. Nagpaliwanag ang Lord na nawala ang bloodline ng kanyang anak kaya bumili siya ng blood essence sa black market. Hindi niya iyon nasabi kaya ayon sa Lord na patawarin na sila nito. Ngumiti ang ating bida at sinabing nagsasabi siya ng totoo at si Master Yao ang magpapatunay. Nag-isip ang lalaki na si Jiang Ting ay tahimik at hindi nagpapakita ng takot at hindi gumagalang sa mga taga Panlong Mansion. Kaya naisip niya na hindi ito si Jiang Ting. Nagmakaawa ang Lord na napakalamig sa lugar na ito. Habang naglalakad papasok ang dalawa ay ang ating bida ay makikitang matyagang nagmamasid at sumusunod sa bawat kilos ng dalawa. Naisip ng ating bida na baka ito ang lugar na sinasabi ni Liumunan na matatagpuan sa Back Mountain. Habang nakamasid naisip ng ating bida na napakaraming kakun sa lugar na ito at dito ginagawa ang ice silk. Naisip pa ni Jiang Ting na ito pala ang sikreto ng Panlong Mansion. Paglingon ng ating bida ay tumambad sa kanya ang isang bangkay na nakasabit. Napagtanto ng ating bida na ang mga nasabit ay mga bangkay ng tao. Nang malapit na sila sa produkto pinaliwanag ng Lord sa lalaki na gumamit sila ng 3,000 na mga buhay para pakainin ang mga silkworm. Kaya nakakasigurado siya sa lalaki na magugustuhan niya ang mga ito. Nagsalita ang lalaki na malalaman nila kapag kanilang nasubukan. Naglabas ang lalaki ng isang maliit na bote na may labang pulang likido na may lumalabas na itim na aura. Napatanong si Jiang Ting sa bagay na inilabas ng lalaki sapagkat nakakaramdam siya ng mabigat at kakaibang daloy ng aura. Napatanong pa sa kanyang isip na kung susubukan ng lalaki ang ice silk. Di na nagpatumpik-tumpak ang lalaki at ibinuhos sa isang ice silk. Ilang sandali lang ay ang isang ice silk ay naging Black Evil Fulo na ang kakayahan ay ang transformation sa Domination Black Dragon. Nasabi ni Jiang Ting na ang token na iyon ang may kakayahan para palabasan ang Black Dragon. Nagalit ang ating bida dahil ang Yao family ay gumagamit ng 3,000 na buhay ng tao para lang magawa ang ice silk at para ibigay sa Panlong Mansion. Napagtanto ni Jiang Ting na ito pala ang dahilan kung bakit nakuha ng Yao family ang tiwala ng Panlong Mansion. Kinuha ng lalaki ang isang token at sinabing hindi na rin masama pero ang kanilang manager ay sinabihan ng Lord na gumawa pa ng mas madami. Sumagot ang Lord na umuunti na ang kanilang kayamanan at iyon lang ang dami na kanilang magagawa. Dagdag pa ng Lord na ang kanyang anak ay sinaktan ni Jiang Ting at Zhang Tianlong kaya hindi sila makakapagbigay ng madaming ice silk. Nagsalita ang lalaki na alam niya na gusto ng Lord ng reward pero kapag nasiyahan ang manager sa gawa nito ay gagantimpalaan nila ang Lord. Mungkahi ng lalaki na bibigyan niya ang Lord ng 3 araw para makagawa ng madami pagkatapos noon ay sasalakayin na nila ang Jiang family. Tumawa ang lalaki at sinabi matapos nilang wasakin ang Jiang family ay tingnan na lang daw nila kung magagawa pa ni Jiang Ting na tumayo at basta na lang manood. Kinabahan ng matindi ang ating bida sa kanyang narinig sapagkat di niya inaasahan na aatakihin na ang Jiang family makalipas lang ang 3 araw.
Sinabi ng lalaki na kukunin na niya ang mga silk, ayon pa dito na huwag kalimutan ng Lord ang reward na ibibigay kapag nakagawa siya ng maraming ice silk. Nagpasalamat ang Lord sa kabaitan ng lalaki. Habang ang ating bida ay nasa labas at nag-iisip na kapag hinayaan niyang makabalik ang lalaki sa Panlong Mansion ay katapusan na ng Jiang family. Kaya agad nagpatalon-talon ang ating bida pataas ng sa mga yelo. Habang tumatalon naisip niya na hindi niya kailangan labanan ang mga ito ng harapan. Kaya gagamitin niya ang kapaligiran para makalamang. Maya-maya pa ay nakita ng ibon ang ating bida na tumatakbo pataas. Sinabi ng lalaki na hindi ito maganda dahil ang malaking tipak ng yelo ang guguho. Nagsalita ang lalaki na may nakikita siyang lalaki sa direksyong iyon. Habang ang ibon ay matyagang pinagmamasdan ng ating bida. Sumigaw ang lalaki at pinatigil ang ating bida. Agad nitong inatake si Jiang Ting ng mga bilog na lilang kapangyarihan. Madali lang naman itong nasangga ng ating bida gamit ang kanyang apoy. Nagtaka ang lalaki dahil nasangga ang kanyang atake sabay naisip na iyon ay ang 7th stage flame serpent. Kaya napagtanto niya na si Jiang Ting ang taong iyon. Sinabi ng lalaki na tumigil ang ating bida kung ayaw nitong mawasak ang kanilang Jiang family. Kasabay ng pagpapaulan nito ng kapangyarihan sa ating bida. Habang tumatakbo sinabi ng ating bida na hindi niya hahayaan na magyari iyon. Nang malapit nang makalabas si Jiang Ting ay natakot ang dalawa dahil sisirain ni Jiang Ting ang bloke ng yelo. Sumigaw si Jiang Ting na habang nabubuhay siya ay hindi niya hahayaang saktan ang Jiang family. Sabay ini-activate ang kanyang flame serpent at inatake ang bloke ng yelo ng napakalakas. Natakot ang dalawa sa gumuguhong yelo kaya nagtakbuhan ang mga ito palabas, bumagsak si Jiang Ting direkta sa kayo at agad niya itong pinatakbo ng napakabilis. Habang tumatakbo na sabi ni Jiang Ting na nasa panganib ang kanyang pamilya at ang kanyang pagpapanggap ay nalantad na kaya kailangan niyang gumawa ng isang nakakabaliw na bagay.